And sir, paano nyo napalaki yung 6,000 na kapital? Napalaki namin yon yung bumibili si Mrs. ng mga Divisoria products. Tapos, yun, meet up namin hanggang sa nag-ipon lang talaga kami ng nag-ipon, madam. Kumbaga, nabuhay lang muna kami sa MLI namin or minimum livable income na. Simple lang. Simple lang. Kahit na medyo nagkakaroon na ng pera, hindi mo na kami bumibili ng kotse, hindi kami nag-grab, kumakain lang kami ng siomay sa lunch. So, yun talaga. Paikot muna ng paikot ng pera hanggang sa natuto ako mag-e-commerce. Nung natuto ako mag-e-commerce, yun na. Kasi ang ginagawa ko nun, madam, habang nag-online selling kami ni Mrs., parang nag-aaral ako ng freelancing. Habang nag-aaral ako ng freelancing, may pinasukan akong group nun eh. Parang mga pang-nanay nga na group yun ng freelancing. So, ginamit ko yung account ni Mrs. Tapos nakita ko doon, meron tinawag na FB Ads and e-com. So, yun. Doon na nagsimula. So, ibig sabihin pala, Sir Chargos, from 6,000 na napalago nyo na, sobrang laki na ng company nyo ngayon. Grabe, no? Hindi lang talaga siya diskarte. Hindi ko masasabing diskarte. Kasi kapag diskarte lang, pwede ring mawala yung pera. So, yung 6,000, ang puhunan nyo talaga is kung papaano papaikutin yung pera. Yes. No, paano palalaguin? Tama ba? Tama. Siguro ngayon, parang madami sa atin nagbe-business and gusto mag-business. Akala ng iba, bentahan. Yes. Akala ng iba, sales and marketing lang lahat. Pero para sa amin, ang natutunan ko sa business is, for me, ang pinakamahalaga yung pagpapaikot ng pera. Kung gaano ka kadisiplinado sa pera. Yung cash flow. Yung cash flow. Oo. Kasi yung iba, parang mangyayari kasi sa mga nagne-negosyo is yung parang pag kumita, parang nagtatrabaho lang, gagastusin nila, hindi nila napapaikot ng maayos. Ang nakita ko sa inyo, kaya lumaki talaga yung business no, it's because hindi muna kayo bumili ng kung ano-ano. Andun yung delaying gratification. Yes. Na parang wag na muna, sa susunod na lang, pag lumaki na, 'di ba?